Okay, magandang hapon mga kamukil. Araw po tayo ng Huwebes. Nasimula nung na-stop yung trabaho ko dito sa Tagum kasi hinihintay ko yung tiles. Ngayon na kami ulit nakabalik. Siguro nasa mga 11 days or 9 days siguro mga kamukil yung stop namin na pagtrabaho dito. Kung saan yung nakikita nyo mga previous upload ko pag sisiling ng PVC na tubular framing gamit natin. Yun yung sideline ko mga kamukil habang hinihintay ko yung tiles dito. Ngayon, update tayo dito sa Tagum project namin na kung saan boarding house to mga kamukil na nagkakaroon ng 10 kwarto. Okay, bungad ng video makikita nyo. Nakalagay na tayo ng kanal dito. No? Itong kanal na to mga kamukil, ito yung previous ko kay kliyente. No? At matagal-tagal na tapos to. Kasi mga kamukil, hindi ko magagawa yung septic hanggat hindi ko magagawa tong ano na to, itong kanal na to. So iniisip ko kahit wala to sa quotation namin, kasi kapag hindi ko to gagawin mga kamukil, talagang hindi magagawa namin yung septic kasi walang pagtatapunan ng tubig. Saan namin itatapon ng tubig habang naghuhukay kami ng septic? So inuuna ko muna to. Yan, papunta to doon mga kamukil, sa pinakamin na kanal. Mataas-taas to. Yan na. Ayan, paikot pa yan dito. So yung septic namin dito mga kamukil tapos na. Ayan, dito yan kapasok. Kung nakakita nyo may mga tiles dito. Nagta-tiles kasi kami mga kamukil. Dumating na yung tiles na inong order ko. Ayan, si Jimmy dito nakatuka sa pagta-tiles. So ito na yung septic mga kamukil na ginawa namin. Nagkakaroon to ng dalawang chamber. Tatlo sana to pero iniisip ko magiging useless lang kapag itatlong chamber natin. So ang purpose lang kasi sa tatlong chamber o maraming chamber, yung ilalabas na pinakatubig na dito sa kanal, hindi na masyadong amoy, wala nang amoy. So ito mga kamukil, dalawang chamber lang. Halimbawa ito sana plano tatlong chamber, dito malalagay yung pinaka digestive chamber dito, no, na part. So yung dalawang chamber na yan, itatapon niya yung tubig doon. Pagkapuno dyan sa pinakagitna, itatapon niya doon yung tubig na naman doon bago ilabas dito sa may kanal. Ibig sabihin mga kamukil, dalawa yung filter niya. So yun po yung purpose kung bakit nagkakailangan natin ng maraming chamber. Parang filter lang yan mga kamukil. Sa pinakauling chamber, dun maglalagay ng pinaka breather niya o overflow o dadaloy sa kanal na yon. Wala na masyadong amoy o hindi na nangangamoy kasi nakapilter na siya. Ilang chamber na yung pinagdaanan ng tubig. So ito, ginawa ko lang dalawa. Yung pinakamalaking chamber dito nalalagay yung digestive chamber natin. Yung maliit na ginawa ko doon, doon bababagsak lahat ng tubig. Tapos labas dito sa may kanal. Ayan. So kanina start ko sa trabaho dito. Ang ginagawa ko, plumbing muna. Sinitap ko muna tong plumbing, no? Uunahin ko tong medyo mahirap-hirap pero maliit lang siya. 5 ano dito, metro ilalagay natin kasi 5 kwarto din dito na side. Ayan, ito yung mga tinabaho ko. Ngayon, lumipat ako sa electrical mga kamukil kasi nagkulang ako sa fittings, no? Hindi pala ako nakabili ng gate valve. Importante yung gate valve na yun. Bawat kwarto may gate valve para magka-trouble. May tayo, may on off, may control tayo sa tubig na papatayin natin kapag nagka-trouble sa kwarto na to. So, ngayon, kinabit ko yung mga outlet dito, switch, although may hahabulin pa ako dito sa electrical mga kamukil kasi nagdagdag si kliyente. Wala to sa pinakakontrata namin. 2 valve lang malalagay dito, CR at saka dito sa kwarto. Ngayon yung nagawa na namin, pinasindi na namin, malinong. Medyo malinong dito sa bandang lababo. Ngayon automatic ako nagdagdag ng sabi ni kliyente, dagdagan na lang natin ng isa, idol. So wala tayong problema doon, no? Hanggat makakaya pa sa budget. Dinagdagan ko ng isa, so automatic yung nadagdag mga kamukil, receptacle, ilaw at saka switch wire. So yun po yung nadagdag, lahat po yun 10 kwarto, no? Tapos dito umpisa na yung pagta-tiles natin. Ito na. So 2 kwarto na yung matatapos ngayong araw, may halo pa. Matatapos na yan ni Jimmy. Tatapusin lang itong naumpisa na sa paghalo. Dito na naman sa pangatlong kwarto. Tapos ang trabahuin pa dito mga kamukil, pagkakabit ng kitchen sink. Tapos ito yung mga tuka ko, kitchen sink, paglalagay ng metro
no, sa ating mga kuryente para sa billing ng bawat kwarto. Madali lang i-billing. Samantala kung napapansin nyo, nakapag-sealing na tayo. PVC gamit natin dito mga kamugil. Yung usapan namin ni kliyente dito, o ni-request ni kliyente sa akin na maglalagay ng breather every PVC. Hindi po nangyari yon kasi si kliyente mismo ang nagsabi sa akin na wag na lang ituloy kasi nung ginawa ko na yung pattern sa pagbubutas, yan, yung ginawa ko na yung pattern sa pagbubutas mga kamugil, sabi niya wag na lang daw lagyan kasi matagal na, no? Talagang matagal kasi gagawin pa yung pattern tapos isa-isa yung PVC na yan bubutasan, may butas lahat. Yun sana yung request ni kliyente. So sumunod lang din ako sa utos niya at para sa akin mas nakakalamang ako kasi rekta na tayo kabit, wala ng air bend, no? Pero didiskartehan ka pa to, kailangan makalagay tayo ng air bend dito para may singawan yung init, no? Kailangan may air bend mailagay dito kasi bibili na lang siguro tayo ng PVC molding ikakabit natin dito. Every 6 siguro na molding kailangan dito, isa dito, isa sa gitna, isa din dito doon sa pinakadulo kasi ang lapad nitong bahay na to mula doon pinakadulo hanggang dito. Mahigit 3 buwan na kami dito mga kamugil. Matatapos yung ngayong buwan na to. So ang sabi ko kay kliyente ngayong August, no, tatapusin ko tong project na to ngayong August. Ito turn over ko to sa kanya. So ngayon dito itong mga kwarto na to, pinakakulang dito gripo na lang na pagpapagana ka nitong tubig. Meron nang nakalinya na mga tubig dito, metrohan natin, kumpleto na to. Yung mga ilaw dito gana na to, outlet gana na. So yung hindi ko pa lang napagana dito itong tubig, pero linyada na po tayo. Pag i-splice na lang doon sa supply ng tubig talaga yung kulang nito. Hindi ko muna ini-splice to kasi malamang gagamitin to ng mga kasama ko dito na maliligo sa loob. Magkakaroon na ng patak, no? O patak itong pinakametro ng tubig. So kailangan pag turn over ko sa kanya, wala pang mga patak sa metro na nakalagay para maayos. Ngayon, yung ginagawa ko mga kamukil, kinakabitan ko na to ng safety breaker. Gamit natin dito MCB single, na single branch lang yung gamit natin sa isang kwarto. Ayan, no? So magkakaroon ng 2 outlet dito. Tapos yung aircon natin, may aircon dito, may sarili naman yang safety breaker yung aircon natin. Ayan, no? Yung saksaka natin na nilagay dyan, kasali na breaker. Ayan. So ito yung kinabit ko ngayon mga kamukil. Yung pagtatiles natin dito, okay na rin to. Tapos na, no? Sa 5 kwarto na to. Kasalukuyang malaking trabaho namin ngayon doon sa kabila, no? Talikuran yung wall na yan. Yun yung malaki-laki pang trabahoin namin pagtatiles sa mga flooring. So ito ngayon yung ipagpatuloy ko. Kasi ito mga kamukil, pinagana ko to. Hindi ko pa to nilagyan ng breaker. Ngayon, kinabitan ko na siya ng breaker. Matatapos to ngayon. Hanggang hapon pagkatapos nito, babalik ako sa pag-plumbing. Ito lang yung diskarte ko sa una, no? Naka-direct pa to. Pero may sariling main breaker to. Doon sa pinakatalikuran nito. Doon ko nilalagay yung mga main breaker talaga nito every kwarto. Ano? Maliban dito mga kamukil na breaker, may breaker pa to. Yung nanggaling sa pinaka-main line natin. Naglalagay pa ako ng breaker doon. Nagkakaroon ako doon ng 4 na breaker, no? So safety ito yung ginagawa natin. Napapansin nyo yung ating panel board, MCB gamit natin. So dahil single lang siya, pero itong MCB na to mga kamukil, pwede ito makonvert natin sa 2 branch, no? Single branch lang kasi to. So kapag mag 2 branch tayo, tatanggalin lang natin to, itong dalawa na to at saka itong dalawa sa gilid. Yan, pwede na natin itong lagyan ng 2 branch. Tapos merong bus bar nakalagay. So ngayon dahil single lang tayo, hindi to magagamit yung bus bar na to. Direct na tong supply natin papuntang breaker natin, tapos papuntang load, no? Okay, may update pa tayo mga kamukil. Okay, tapos na tayo mga kamukil. Nakabitan na natin yung nakabit na natin yung 5 breaker. Testingin natin, pasindihin natin. So ito na yung ceiling natin mga kamukil, PVC panel, no?
Napapansin nyo, walang rivets. Ayan kaya nakakakita ng rivets kahit dito sa molding nya. Yung gamit kong molding mga kamukil, ano po yan metal. Ito po yung pasya cover nya. Ayan, titingnan natin dito. Ayan, pasya cover po yan. Pagka may pasya cover, ito lang yung i-align nyo talaga. Kasi ito yung unang makakabit. Pagkakabit nyo ng gutter, susundan nyo na lang pasya cover. May groove kasi yan. Yan na yung magiging alignment natin sa pagkabit ng gutter. Ayan So, yung hindi ko lang binago dito. Yung hindi ko lang binago dito mga kamukil, ito lang. Roofing, pero pinalitan natin ng roofing. Ayan. Tapos, yung mga framing nito, as is na. Ano pa kasi yung mga kahoy. Ayan Ayan na yung pinaka ano nya. Pinaka forma. PVC lahat. Yung ating molding ginagamit ito metal. So sa mga gustong magpagawa mga kamukil, PM lang kayo maraming nagtatanong kung all around ba ako. Yes po, all around po tayo. Wala na po kayong problemahin sa akin mula plumbing, electrical, masonry, tiler, ceiling installer, kumpleto po si Mungkil dyan Pagdating sa mga electrical, ako na po mismo yung magtatrabaho. Pagdating sa welding works, especially sa trusses, ako na po mismo yung magtatrabaho. Pagdating din sa gutter, ako na po mismo yung magtatrabaho. Ayan. So, PM lang mga kamukil sa gustong magpatrabaho dahil sa ngayon, wala pang nakabook sa amin. Ganyan talaga yung trabaho. Anong mga nakaraang buwan na may trabaho ako, ang daming nagpapabook. Ngayon, binabalikan ko sila. Hindi na natuloy kasi pinatrabaho na sa iba yung trabaho na yon, yung iba din nagkulang na naman sa budget. So ganyan talaga yung buhay mga kamukila. So sa pagka ngayon naghahanap po ako ng trabaho baka may mga gusto magpatrabaho dyan na hindi pa nakakakita kung sinong gusto magpatrabaho sa kanila. Mindanao area lang po ako mga kamukil. Pupunta po ako basta Mindanao area. Maraming salamat.